ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:02 sa aga. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Pinal kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa marabutan sang amon pagserbisyo. Mga ka-agri din kaman nga bahin sang kalibutan naghatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Welcome sa isa naman ka episode sang pagpalagad sang programa Usapang Agrikultura. Ito na kita karon sang Martes, Mayo 27, tuig 2025. Ini mga biyanang ika-apat kag katapusan nga Martes karon nga bulan sang Mayo tuig 2025. Hala ni John Candelario sang DA Western Visayas. Kung ang inyong ka-agri gikan sa Radyo Pilipinas, JP Herbas. Atong mga sugitang palamati, mga manguguma, mangingisda, kag mga agricultural extension workers sa tanan nga nagatrabaho sa atong nga kumahan, palangisdaan, mga agripreneur, maayong aga gid sa inyong tanan. Natami ataman sa isa ka ayan nga aga, aton nga mga kauturan, gikan sa Department of Agriculture Western Visayas, headed by Regional Executive Director Dennis Arpia. Ato nga mga kauturan nga mga nagatrabaho sa abroad, Filipinos living abroad and overseas Filipino workers. Good morning, good afternoon, good evening. Maayong adlaw gid sa inyong tanan. Ato nga pagpalagad sa kinaandan, mabatian live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong radyo, subuman sa atong official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Abiyan sa kinaandan, bago nga mga hinunanon angot sa agrikultura, ang atong nga pagdalon sa kanginan sa atong nga pagpangalagad, subong iya nga aga. Kagkaangay kahapon, gawin natin sinig lamang madugay ang mga dugang nga personnel sa Planning, Monitoring, Evaluation Division sa DA Western Visayas. Partikular kami gawin natin sa itong pagpangalagad subong iya nga aga. Kung sinig lamang madugay ang Planning Officer 3 sa Plans and Program Section, si Dr. Gina M. Borja. Upod niya si Sir Herbert Fernandez, ang Information System Analyst 2 ng PPS-PMED. Pero naton sila lamang madugay wala ang ila sining mayor nga responsibilidad bilang isa ka seksyon. Agado ang ilang mga programa kag proyekto nga gina-prioritize sa planning stage. Kamusta ang paniempo sa inyong lugar mga biyan? Madamol-damol nga pag-ulan ang naeksperyensyahan sa syudad sang Iloilo subong man sa pila ka kabaruhanan diri sa probinsya kagabi.
and even kainas ang kagahon, subong ang kagahon mga abyan. Dapat ka mga area diri sa aton nga lugar nag-experience siya sa nga light moderate rain. Check natin mga biyan ang atong koneksyon sa Pag-asa Iloilo. Panuon natin ang mga panyampo sa mga adlaw sang Martes. We expect sang mataas ang hapon nga heat index. Kahapon mga biyan kung hindi kita magsala, nagdangat sa 43 degrees Celsius ang forecasted maximum heat index sa bahin sang Iloilo City kag Dumangas, Iloilo. Na posible ang rason mga biyan mga grabe gid ang pag-ulan di kung tamaan gani kay init kung adlaw notice naton nga bawi gid ang ulan but sang hapon o kon kagabihon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:08 na sa aga. Sa sining oras, magakuha kita sa latest update sa lakat sang panahon. Radyo Pilipinas. Opo natin sa piyag na linya to give us the latest update from Pag-asa. We have Sir Charlie Depra. Sir Charlie, good morning. Yes sir, may nga kami agos talang niya tagpalamatis sa Radyo Pilipinas. Yari pinakuling na sa panahon teron niya adlaw, Martes sa may 27 dito sa 25. Ito tropical convergence zone or IBCC na kapito sa bayan ng Mindanao, Palawan. Easterly sa mga kapito sa Ability Bayan sa Pusod. Mga kusiling sistema ang Western Visayas para ayon mga experience sa mga kalumang niya. Kalagitan, may mga scattered sa gihapon ng mga pagulan pagpangilan para ko dalakiting IBCC. May natutong pagkasarangan niya hangin, magaling na sinangan pa, minanasinangan. Magdala naman sa mga naitutong pagkasarangan niya pagbalot sa kalagatan. At sa atong temperatura nasa 26 to 32 degrees centigrado at lawan na magkabutlang alas 5:26 karon nga aga, magatunod alas 6 sa karon sa hapon. Kaya mo na pinakaling lakas ng panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Sir Charlie, clarify lang natin ha. Kagabi, madamol-damol ka pagulan ang na-experiensyahan sa syudad sang Iloilo, subong man sa pilang mga kabarwahanan sa probinsya. Wala kita sa low pressure area, ITCC lang ang nagdadala sa sining madamol ka pagulan. Yes sir, sa karon malapit kami monitor nga low pressure area sa sulod ng pagsabo ng Philippine Area of Responsibility. Ang mga pagulan diri sa gabi sa ato na experience sa nila sa sulod sa Iloilo, localized thunderstorms sa dalasang installation nato. So considering that until now, no, ini ang nagapangibabaw, nag-prevail sa aton sining syudad kag probinsya, shall we expect nga kasubong nga senaryo ang lauman naton subong iyang Martes o particularly karon sa hapon o kung kagabihon? Yes, so far, wala natong ginapaang possibility kapag ulan ang kada hapon, mataas ang tsansa sa mga isolated yung mga pagulan. Ilabi na pagkabot sa hapon na ron kung kagabi o natin. May impact ni Sir kasi kahapon 43 degrees Celsius ang aton sining forecasted maximum heat index. I don't know if nalabot ina kahapon pero may ga-trigger bala ini Sir sa madamol paging pag-ulan ang kapaang kung adlaw. Yes, sir, ang aton yung forecasted heat index natin kahapon nalabot ini na sa 43 degrees Celsius sa gihapon na kalauna kahapon sa hapon. Aton man nga forecasted heat index karon nga adlaw na sa 43 degrees Celsius man. Kaga amo ni nga paisa ang reason man ato nga pagkakit ato nga simpo sa aga sa hapon kaga aga sa may adawon pag-abot sa hapon apong ng mga thunderstorms. That's why expect naton mangina magpahigog ang mga ulan na experience nato. Kay siso bawing-bawi gidali no kung ano kapaang abuman ka damol ang ulan pagkahapon kagagabihon. Sir, you mentioned no 43 degrees Celsius sa gihapon ang heat index diri sa syudad sang Iloilo. Bimino kamusta naman ang iban pa nga parte sa Western Visayas, sa Dumangas, sa Rojas kag sa Mambusaw? Yes, so far ang sa Dumangas na Rojas, Mambusaw nato na sa 42 degrees Celsius. Alright, sir. Lastly, no, ang imo sining nga mensahe kung parugyan sa tanang mga manguuba kag mangingisda nga nagpamati karon sa atong pagpangalagad sa programa Usapang Agrikultura. Yes, sir, sa atong tanang mga pagpalamati ilabi na sa atong mga mangingisda kag mga manguuba. Sa karon nga magdalagi kita sa atong mga panangkatrawa sa aton ilabi na sa hapon ug gabi kay ini nato masabtan pag-abot sa hapon nagkabubo ang mga pagulan lalo na kung may mga intense mga thunderstorms. For your time information and hatag sa Radyo Pilipinas, Sir Charlie Depra, madamo gid nga salamat.
Welcome, may aga sa Liwas. Dali apit mabiyan latest updates lakat sa panahon gidulong sa aton sang pag-asa Iloilo with Sir Charlie Depra sa Pihak Galinya. Alas 5:12 na sa aga, nga po nagapamatiga mo sa pagpakalagad sa programa Usapang Agrikultura. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Oo, Pilipinas mga biyan ha, alas 5:12 na sa aga. Sa sining oras, kaupo na naton sa aton Zoom ang aton mga bisita of the day gikan sa Planning, Monitoring and Evaluation Division, particularly sa Plans and Program section para ipalabot sa aton ang pila ka mga bag-ong mga impormasyon. Sa dalom sa ila sining opisina, we have Dr. Gina Borja, ang Planning Officer 3, kag Sir Herbert Fernandez, Information System Analyst 2 sa Plans and Program section. Ma'am and Sir, good morning and welcome sa pagpakalagad sa programa Usapang Agrikultura. Unang araw pa lamang po yan. Unang MMDA, pwede kayong papila. Yan. Pagkapila nyo yan, padadala naman kayo ng video copy kung bakit kayo. Hello, mayong aga. May aga sa tanan, no? Susimulan na rin po si EDSA yan, 40% ng Right, again, kaupo natin sa atong pagpalagad subong si Doc Gina and Sir Herbert via Zoom. Good morning, Doc Gina. Good morning, Sir Herbert. Good morning, Sir JP. Good morning, Mayong Doc. aga, sir. And welcome gid sa pagpakalagad sa programa Usapang Agrikultura. Audio check man kita, no? Kaya Sir Herbert. Sir, good morning. Mayong aga. Alright. Sa aton sining nga mga kauturan, kaupo naton liwat ha si Doc Gina Borja, ang Planning Officer 3 sang Plans and Program section. At the same time si Sir Herbert Fernandez, Information Systems Analyst 2 sang Plans and Program section. Una kita kay Sir Herbert, sir. Ano wala ang mga main responsibilities sang Plans and Program section? Mayong aga sa tanan liwat, ano? So ang planning and programming section, responsible ini siya sa pag-conduct sang aton mga planning and programming activities sang Department sang Agrikultura dili sa Western Visayas. So in coordination ini with the budget section kag sang other mga operating units also required to participate and to take part in the conduct of the activities to ensure participatory approach in the planning and budgeting process of the office. So may apat kita ka importante nga mga activities nga ginakandak sang planning and programming section. Isa, amo ini ang conduct of internal plan and budget proposal preparation. Ikaduha ang joint planning and budgeting proposal preparation. Ikatatlo, amo ini ang conduct of CSO or the Civil Society Organizations consultation. Kag ang ikaapat, amo ini ang updating sang DA Western Visayas Strategic Plan. So ano ini sila? Isa-isahon ta ini. Ang internal plan and budget proposal preparation. So this internal plan and budget proposal preparation is conducted annually. So kada tuig ginakandak ini siya in order to gather the plan and budget proposals of the operating units. So under sa Admin and Finance Division or ang ginkuan naton ini siya or General Administrative Support. So such as the accounting section, sa budget section, sa general services section, sa cashiering unit, kag sa procurement service office.
So it also requires the submission of the physical and financial targets from Agribusiness Marketing Assistance Division or sa AMAD, ang sa aton nga FOD or ang Field Operations Division, and then ang Integrated Laboratory Division, ang sa aton sa PMED, sa Research Outreach Stations, sa Regulatory Division, kag sa RAED or ang Regional Agricultural Engineering Division. So nag-form part ini siya sang plans and programs or ang budget proposal sang regular program kag ang locally funded projects. So ang output sini sang activity will be consolidated by the PMED and come up with the regional plan together with the plan and budget proposal from the banner programs. So ikaduha, ang sa pagkandak sang joint planning and budgeting proposal preparation. So ang joint planning program or ang joint planning workshop ensures participatory planning and budgeting process of the department by engaging the concerned stakeholders of the agriculture sector to gather inputs from the preparation of plan and budget proposal of the region. So, sino ang mga participants natin diri? So, gina-invite natin ang mga farmer cooperatives and association, ang gender and development advocate, ang provincial agriculturist natin, no? Ang mga provincial veterinarians, ang mga municipal kag city agriculturists, kag city veterinarians, ang mga DA attached agencies, kag corporations, kag ang national government agencies that have stake in the agriculture sector. The proposed interventions from the stakeholders, so ang ilang mga output will be consolidated and will be submitted to the concerned banner programs sa DA operating units, sa DA attached agencies, bureaus, and corporations, sa mga SUCs kag NGAs. So, ang ikatatlo, amo ni ang civil society organization consultation. So, ang annual na pag-conduct natin sa CSO consultation is a very important planning and budgeting activity which aim ini siya to gather the comments and suggestions from the invited CSOs with regards to the programs and projects implemented sa DA Western Visayas. So, ang mga comments nila will be packaged and forwarded to the concerned operating units for appropriate action. So, at the start of the planning and budgeting preparation, the CSO consultation is being conducted in order to determine whether the previous comments and suggestions from the CSOs were acted upon by the office. I see. Madamo-damo gali So, sir, no? Sang madamo-damo gali sang responsibilities ang inyo sa ning section. And considering sir, no, nga kadamo sang programa kag proyekto nga kinahanglan na maglabay sa inyo, may we know Doc Gina, paano natin ginahatagan priority ang ini nga mga programa kag proyekto on how do we prioritize sang sini nga mga programa kag proyekto sa planning stage? Ayong agadiwat, Sir JP, kag sa tanan natin mga listeners and viewers sa usapang agrikultura. So, ang mandato sa Department of Agriculture is to promote agricultural development by providing the policy framework. So, ang inina framework is aligned with President Ferdinand Marcos Jr.'s agenda to significantly reduce the country's poverty rate na amo ni ang nagapanguna nga problema natin subong. So, considering the limited resources ang atong government, kaya i-prioritize din natin pagpili sa aton mga programs, activities, and projects, or what we call the PEPs, or the PAPs, or interventions, or proyekto. So para ma-well distributed ang resources,
ay nag-set lang ng threshold or budget ceiling ang DBM sa mga national government agencies, corporations, and other government institutions. So, ang pag-identify sa atong PAPs or proyekto sa DA will pass through a standardized set of criteria based on specific or scientific tools such as commodity prioritization kasi damo-damo ang commodity ang DA. As in damo din, may ara kita livestock, may ara kita rice, corn, mga high value, amo ina ang sa vegetables na kung mga planting materials or for trees. So nag-agi din ina siya sa ang ginatawag bala natin na value chain analysis or the VCA. Ang EVSA or the Expanded Vulnerability and Suitability Assessment. Kag most especially, nag-agi gid ina siya sa Climate Risk Vulnerability Assessment. Kasi di ba, subong is grabe na yun ang ato mga topiko with regards to climate change. So, damo-damo pa na mga scientific tools ang ginaagian na siya before natin siya ma-craft or ma-formulate into a proyekto sa DA. Ang mga proyekto na ina nag-align gina sa strategic objectives and mandates of the department such as ang poverty reduction, income improvement for farmers and fishers, enhanced nutrition, kasi ano kita mo, related lang kita sa nutrition, kaya we are delivering the foods and reducing dependency on food import. So, that means na every PAPS or proyekto ay may ara-gate criteria based on category. So, the general criteria ay dapat ang ating mga beneficiaries or ang recipients natin sa ating proyekto ng mga farmers and fisher folks cooperative and associations or amo ini ang ginatawag natin na FCAs ay dapat civil society organization accredited or CSO accredited. So ang atong technical working group ay diri man lang sa atong region. So may ara sila checklist na o mga documents na isubmit. May ara man sila na ika-counterpart kung needed gid bala sa sa ginapangayo nila na proyekto, like ang land counterpart nila ina, ang labor. So depende sa klase sa proyekto para bala may ownership ang ating proyekto, hindi lang sold out sa sa government, at least may sense of ownership pa ang ating mga FCAs. Then most importantly ay implementation ready. Dapat kumpleto ang documentary requirements before natin siya isulod sa aton plans and budget proposal. So, kabalo na kita na sa gobyerno ay may araw kita lain na ginapalo. So, ang other man ng mga criteria, damo-damo, no? Pero, apos man lang niya siya kung ma-proscribe sa mga FCAs natin. So, ang other criteria, pag-prioritize natin, like sa ating infrastructure, ang mga farm-to-market road, ang irrigation. Ang irrigation, amo ini ang ating mga small water impounding projects, mga diversion dam, small-scale irrigation project. Ang criteria ina natin sa infra ay based on production area covered per hectare. So, pila ka hektarya ma-irrigate sang ginapangayo nila na irrigation system facility. So, for the FMR is ang designated key production areas. Kumbaga, Sir PG, ang may value for money here ang ating mga proyekto. Ang millions worth of project ay maka-equate man sa production area na ma-increase ang ina-harvest pinaagi sa ating ginahatag na proyekto. So, para naman sa structures, kasi nag-bulig man kita sa ating mga stakeholders, ang greenhouses, nursery, organic composting facility,
ay may ara din na criteria like land ownership o kung hindi din nakatitled ay use of and damo-damo pa siya. Para naman sa ating mga pre- and post-harvest machineries and equipments like sa mga tractor, floating tiller, harvesters, sprayers, ang criteria naman na is ang production area covered. So, importante din pila ka hektarya ang makagamit sang amo ina kag pila ka mga farmers. So, ano ini na may ara din specific criteria per category kasi damo-damo klase ginahatag sa DA, mga inputs, fertilizer, mga training, machineries, and equipment. So, amo ina siya ang aton proseso sa PG and sa mga listeners natin. It's good to know that regardless sa sahi sa programa kung proyekto, may ara gid sa criteria to see to it ang nga may ara sa beneficiality and maging practicable kag sustainable ang ining nga mga proyekto. Balik kita kay Sir Herbert. Sir, may ara bala sir kita nga mga key planning tools kung framework nga ginagamit sa inyo sining nga section sa sining nga mga programa kag proyekto? Yes, may mga lain-lain kitang mga planning tools na ginagamit para mag-propose ang isa ka project. So, una, ini ang aton nga commodity prioritization. So, may criteria ini before kita prioritize ang aton nga mga commodity like sang suitability, so may market potential, so ang impact sang to the poor kag ang ining mga number of growers or producers. Isa man ka planning tools amo ini ang VCA or ang value chain analysis, strategic tool ini siya nga ginagamit to understand and improve the processes involved in creating a product or service from the initial design to the final delivery to the customer. And then from value chain, ma-come up kita sang aton Provincial Commodity Investment Plan or ang PCIP. So kada probinsya may mga commodity investment plan na ina sila nga basis nila mag-propose sang ilang mga programs and projects. And then nagagamit man kita sinisang EVSA or ang Expanded Vulnerability and Suitability Assessment. So, decision support tool ini siya para sa mga planners, policy makers, kag project implementers nga gi-incorporate ang biophysical variables kag ang commodity or ang climate abnormalities collaborated with a socio-economic parameters. And then may isa pa kitang planning tools na ginagamit ang CRVA or ang Climate Resilient Vulnerability Assessment. So this is a systematic process for evaluating how sensitive an area or system to climate change. So considering its exposure sa hazards and its ability to adapt. So it helps also to identify and understand the potential effects of climate change in the various aspects. And then may ara kita nga applied geotagging tool. So ining geotagging tools nga ini kabulig sa pag-locate sa mga specific location nga mga programs and projects kung sa diin makita naton sa mapa kung diin ang mga locations ang mga projects nga na hatag na naton sa mga farmers. So basis man ini sang future planning. And then ang hambal ko nakagayna atong joint DA LGU planning and budgeting preparation nga gina-conduct naton sa third or fourth quarter of the year. So amo lang na sir JP no PJ. Kadamo gali sir no sang kung ano kadamo criteria amo man kadamo ang mga tools nato no kag in order just to see to it no nga mangin makalunsay kag mangin madinalagon gid ang pagbatuman sa sining nga mga programa kag proyekto sa DA.
Doc Gina, no, kaina na mention ninyo nga ang ining nga mga programa kag proyekto kabahin sa pag-priority dapat naka-align sa aton sining national o kon administration goals. Maybe how do you align sa inyo sining nga plano sa national o kon regional development goals? So, Sir PG, ang atong tanan mga proyekto ay sa DLSN Visayas kag sa tanan man Department of Agriculture Regional Field Offices ay naka-anchored o nakaangot din ina sila sa national and regional development goals or sa tanan framework as our legal basis in crafting the plans. So either siya regional, local man ini. So nakaangot ini sa aton ginatawag na Philippine Development Plan of 2023 or to 2028. So ang PDP na ini ay naka-anchored man din ini sa 8-point socio-economic agenda sa aton presidente. Kag naka-adapted as a way of government and the whole of society approach. So sa kabilugan gid ini nationwide na tunit na plano. So then may ara man kita Regional Development Plan o Region 6, the IDP 6 for fiscal year 2023 to 2028. So amo ini siya ang nag-serve man ini as the socio-economic development blueprint of Western Visayas. And Sir JP, most importantly, ang tanan proyekto natin sa DA ay gina-endorse gina sang IDC o Regional Development Council. So hindi na nila pag-i-approve pag hindi na ka-align sa national and regional framework. So may ara din siya proseso ang tanan. Ga-connect lang bala siya na parang chain or kadina either from grassroots or ang ginatawag din natin na top-down approach or cascading. So whichever is applicable. So amo ina siya, naka-align din kanan Sir Paging. Grabe, no? Gamit na gamit yun kali, no? Ang development plan, either national development or regional development plan nga nagasabi nga blueprint sa tanan ng mga programa kag proyekto sa pagbalay kag prioridad sa mga programa kag proyekto sa DA. Sir Herbert, sir, can you walk us through, no? Paano bala kamo magplano sa inyo sining annual planning cycle as early as January nagasugod na bala kamo sa pagplano sa mga programa kag proyekto? Sir, bali, medyo malawig ang atong planning and budgeting process, so more than a year. For example, sa programs and projects natin for 2026 of fiscal year 2026, nagasugod pa lang ina sang last quarter of 2024, bali last year. So ang pag-issue sang internal guidelines sa fourth quarter of last year, bali 2024, bali nag-signifies na ini or nag-start na ang pag-obra or pag-prepare naton sang mga plans and budget proposal. So, the preparation process should align with the national priorities, the strategic direction of the current administration. So, consider man naton ang relevant agriculture and fishery-related laws kag ang budget priority frameworks. So, last quarter of the year, bali fourth quarter sang last year, may mga preparatory activities na ina ang pag-conduct sang planning and budgeting workshop. And then, sa January, naga-review na kag gina-endorse ang indicative fiscal year 2026 nga proposed na programs and projects. And then sometime sa February, ma-conduct na ina siya sang internal budget conference and forum. And then may programs convergence meeting na nga ginakandak man. Kag after that,
may joint technical review workshop. So madamo ini siya nga ginapang-agyan nga mga workshops kag mga meetings before kita maka-come up sang aton nga mga final nga budget and plan proposal. And then after some joint technical review, may internal budget hearing na inang ginakandak. And then kung okay na ini siya, ma-accomplish na kita or ma-finalize na sa mga BP forms or ang atong mga budget forms. So, after sang finalization sang atong mga budget forms, ma-input na kita or ma-encode na kita ini siya sa online submission of plans and budget proposals or ang OSBP nga ini. And then after that, i-present ini siya sa aton National Agriculture and Fisheries Council for finalization. And then after sina naman, ma-submit na sa fiscal year 2026 na plan and budget proposal sa DBM. And then may technical budget hearing na ini with the DBM, and then after sini ma-submit na sa DA's counter proposal. And then sometime sa mga August or September, ma-issue na sang aton ining National Expenditure Program, and mahulat na ini kita sang approval sang GAA or ang General Appropriations Act. And then siguro mga end of the year na or kung kisa parehas sang una nakalabot na ni daw January na na-approve. Pero sa fourth quarter naman nga ini, ma-cycle bali ma-obra naman kita sang mga proposal for fiscal year 2027, and then mabalik na naman ina siya sa iyang cycle. Thank you, sir, for walking us through with the annual planning cycle. Hindi basta-basta kung hindi padali ang pagplano sa mga programa kag proyekto sa DA Western Visayas, mabusisi kag malawig-lawig nga proseso ang ining pagplano. Rason ko nga pulido ang pagpatuman man sa isining mga programa kag proyekto. Oras sa Radyo Pilipinas, 5:39 in the morning, maghatalita sa malipot nga pahanumdom to allow our guests nga maka-connect liwat sa aton sining Zoom. Magabalik kami pagkatapos lamang sa malipot nga pahanumdom. Ako si Felicidad Castro Caballero, saka presidente sa Masaroy Farmers Association. Tribo sa Panay Pidnon sa Masaroy, Kalinog. Kung hindi kami develop sa Masaroy, tamaan di ka live bisan sa kabataan namon. Ang dalan kung hindi kami improbar niya, hindi kami paguligan ka gobyerno. Kung pareho limbawa, ay kami ginuligan ka 40, kag LGU, siguro diyang among palibot tamaan ka karikong pala kay duro nga tanong dito karuta na daw tamaan ka sana at hindi gibuligan makamit 40, bitawan kami sa project, mga pot flower, tapos mga tools para mas among pag-lugar ka among pot flower. Tapos nag-training pagit kami sa mga organic namon, nagamit man namon sa among pot flower. Salamat man sa 4K nga nagbulik namon paagi mo sa LGU nga nag-support. Kag sa mga membro ko di kay Kap, kay kuno ay si kapitan ka dyan, mga kaimaw ko nga kagawad, why man dyan siguro matuman. Kaya ginsuportahan na ako, di padayon amon na. Ibisan si kapitan na dyan magaling nga nag-support ka namin. Salamat sa po. Ako gali si Rosiel Sinagan Kasipi, ang sekretarya ka 4K Project diya sa Barangay Masaroy. Also, cultural master ka Barangay Masaroy parte sa Epic Chanting.
embroidery panubot, kag mga oral traditions. Ako ang nagatudlo diya sa mga bata kada Sabado sa pagpangalasig sa kultura. Sa unang panahon, ma'am, ang kultura namin Pilipinas, alas 5:42 na sa aga. Sige, pero kapamatka mo sa pagpalagad sa programa Usapang Agrikultura. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kaupunta sa gihapon mga biyan sa aton sining pagpakalagad si Dr. Gina Borja. We stand corrected ha. Project Evaluation Officer 4 sang Planning, Monitoring and Evaluation Division, Plans and Program Section kag si Sir Herbert Fernandez, Information System Analyst 2. Balik kita kay Doc Gina, kaina na mention nga kabahin sa sini nga pagplano ang mga feedback coming from stakeholders. Doc, paano natin gina-incorporate ang feedback sa mga stakeholders sa inyo sini nga pagplano? Sir Paige, ang sa tanan natin mga listeners, ang feedback or issues and concerns from the consultations sa mga ating focus group discussions or the FGD from the DA's stakeholders na amo ang ating mga stakeholders na ini, amo ang ating mga farmers and fisher folks, mga issues, other national government agencies, kag ang ating mga RAFC, MAFC, HUCAFC, kag PAFC, kag mga GAD o Gender and Development Groups, kag ang other private sectors, ay gina-collect natin ina siya or gina-document ina natin, kag gin-translate ina siya sa budget proposal or BP Form D or amo ini ang ginatawag sa DBM na Report of Civil Society Organizations, Inputs on Ongoing and New Spending Projects and Activities. Ang ini na form, Sir PG and listeners, is one of the required documents by the DBM for the approval of our agency's proposals. So aside sa mga forums na ina, ay gakandak din kita sa field monitoring sa mga gimpanghatag natin na mga proyekto. Kag may ara man gid kita na mandatory na stakeholders consultation na ginakandak natin annually. Kag gina-spearhead na siya sa PMED together with the NEDA or ang DepDev na subong, kag sa DBM man using the prescribed feedback templates para i-assist natin kag i-evaluate ang effectivity ng mga programa sa departamento. Kag i-collect natin ang information, feedback, ang opinions ng atong stakeholders, and insights from a wide range of stakeholders. So, sa ginahambal ko kaina na well represented ang tanang sectors. Hindi lang sa agrikultura, kag may ara man kita private sectors to complement the data analysis as input to the next year's target. So, ano ini ka nabusisi ang Department of Agriculture, ang ating planning stage na ang subong na ginaplanuhan natin ay ang next year na siya na mga targets natin siya. So, ang ini nga dialogue kag activities sa PG is very vital gid ini in promoting good governance, transparency, and accountability, especially in the allocation and utilization of public funds. So, ang mga proyekto na na-identify to be irrelevant, inefficient, and unproductive per audit reports, yung sa monitoring kag sa consultation assessments, will be downscaled or totally discontinued. So, hindi na siya isali or i-include sa next year natin ng proposal. So, ang those mga positive na feedback na mga proyekto o may ara impact sa community will be rated or ipa-expand pa natin sa other beneficiaries ang amo ina na proyekto. So, tanan na feedback with Sir PJ from the different forums ay gina-document ina natin para i-input sa BP
form naginasabot sa DPM. So kung wala kita sino na form, ay hindi gid ma-approve ang aton ang budget for the year. So amo ina siya Sir Koichi. Grabe no, it's good to know nga ang aton sining mga stakeholders are not only treated as mere beneficiaries but are partners no sa pag-ihon sang sining nga mga plano kag programa nga makabenepisyo man sa ila. So Robert, can you share to us sir ano ang mga recent major programs nga gin-develop sa inyo sining nga section? Okay, so one of the major programs nga natinguan nga ipa-fundingan sang PPS ang amo ini ang upgrading of facilities and equipment of DA research outreach stations and its satellite stations. So this is one of our top priority programs in which nga naka-pipeline na ini sa regional national investment program. So sa diri sa Western Visayas may anom kita ka mga research stations kag tatlo ka satellite stations. So once ma-approve ini, so dako ini nga bulig sa aton nga mga stations para maka-avail ang aton mga farmers sa goods and services sa kada station naton. Doc, paano nyo naman gina-evaluate ang feasibility sa proposed project o kung sa proposed program? Again, Doc, paano ninyo gina-evaluate ang feasibility sa isa ka proposed nga proyekto o kung programa? Ang Sir PG, may ara kita na committee or technical working group sa naara man lang sa DE Western Visayas na responsible mag-check or mag-evaluate sa mga submitted feasibility of the proposed projects or program from stakeholders based yun ina siya sa guidelines sa mga layig. So lain ang guidelines depende sa type of projects or program. So either may regular program kita nga amo gid ina ang sa DE natin naka-assign na programs, then may ara man kita foreign assisted projects o sa OAD or kag may ara man gid kita din na locally funded projects. So generally undergo gid ina siya sang proseso, gina-evaluate ina sa atong technical working group. Then pag nakakasa na sa evaluation na sa PWG, ay for inclusion na ina siya sa aton agency's proposal. Kag isubmit na natin ang mga dokumento sa Regional Development Council or sa RTC para i-approve nila. Mabusisi pag na dito sa RTC. Then, kung ma-approve na ina sa RTC, i-encode na natin ina sa system na sa NEDA mag-ina na siya na system. Ang ginatawag nato na Public Investment Program or the PIP. So may ara lang ina siya schedule sa pag-open ng system. It's na more or less mag-update na siya annually is katatlo. So either magiging na siya either RNIP kita then PIP or vice versa. Kung na-okay na ang pagiging natin siya, ang gina-encode natin, na-upload na sa IDC. So magiging Regional National Investment Programming or RNIP na ina siya sa aton agency sa DE Western Visayas. Bali, regional ni pag-approve ni IDC. So, isummarize ang tanan mga submission from the national government agencies within the region, din swerte kita kung ang ating agency ay ma-include man diri sa RNIP. So kasi mabusisi ang evaluation. Then kung na-include, kung swertehon man gid ang atong gipropose, ma-include sa RNIP ang feasibility, ay magiging RNIP na ina siya. Bali, agency, regional, National Investment Program and Projects. Bali, sa ato naging sa
DE Western Visayas na gid-ina na project. Then, pwede na ina natin siya i-propose kasi may people code na ina siya. Ginanamduran ina sa sa IDC, sa NEDA system. Kung nakapasa, bala na siya na proposal natin. So, may people code or kumbaga tag ina siya. Or naka-pipeline na ina sa ating agency. So, may possibility na kung namian ang investors, pwede na nila magamit na gamito nila, sila ang mag-finance. So at least, yung tinatawag na private-public partnership bala. So good for sa ating Western Visayas kasi ara kita 4 ka-proyekto na nagiging INIPAP naton. So swerte hindi kita ang sanggidhambal kainan ni Sir Herbert yung upgrading of mga stations naton sa bilog na sa Pilipinas, kita ang una na aprubahan na magiging ARNIPAP ato siya. So sa 4 na ARNIPAP, isa ang regular, kag 3 ang foreign assisted nato na projects. Ang amo ini ang mga smart greenhouses. So sa 4 na ina na-approve, 3 na lang siya subong kay natapos na or completed na ang isa natin ka project. So, ang proseso, damo na proseso, Sir PJ. But good to hear na may 4 kita na nagiging INIPAP. Grabe, no? Hindi basta-basta magaling ang proseso sa pag-evaluate sa feasibility pa lang sa isa ka graduso nga proyekto kung programa. We only have 7 minutes left sa atong sininga pagpalaga. Si Herbert, considering, sir, no, sa sininga malawig ang proseso, may mga panghangkat man ba daw? Kung ano nga mga panghangkat agi ng atubang sa inyo sining opisina sa pagplano kag sa pagprogram sa sining mga ginaduso nga mga proyekto? Yes, madamo ang mga challenges no sa pag propose ang isa ka project. Especially ini ang mga proposals na hindi shovel ready. So ano yung ginatawag natin na shovel ready? So ini ang mga proposed projects na kulang-kulang or wala sang mga supporting documents like wala sang target beneficiaries kag ang location. So mabudlay ini siya. And then wala sang approved implementing guidelines, wala sang mga feasibility studies, wala sang program of work. So maumpisa na ang project, wala sang mga plano. And then ining kulang man sang mga deed of donation or use of RAC para sa mga infrastructure projects naton. And then especially ining sa farm to market roads naton nga wala sang mga right of way, no? And then ang isa pa ka challenge nga ginaatubang naton sa pagpropose ang project ining wala sang mga baseline data or may mga data gaps. So these gaps include limited access to data on farm inputs, so sa post-harvest facilities, kag lack of information on the agricultural marketing and extension services. So mabudlay magplano no kung kulang-kulang or wala gid kita sang mga accurate nga data. And lastly, kay Doc Gina, considering nga subong tip moderno na o kung nag-advance man ang teknolohiya, may mga innovation o kung improvement man ba lang nga introduced recently sa pagplano sa sining mga programa kag proyekto? Yes, so PJ, may ara gid ang DE, may ara kita na ginatawag na 4-year framework para sa masaganang bagong Pilipinas. So this serves as a guide in the department's budget planning and strategic initiatives. So this framework is aligned with the President Ferdinand Marcos Jr.'s agenda. So ang DE, under the leadership of Secretary Francisco P. Chilowell Jr., is embarking on a transformative multi-year budget planning process designed to maximize the impact of its limited resources on the lives and livelihood of farmers and fisher folk. So ano ini ang Department of Agriculture's plan? So sa liwat
Amo ini ang para sa masagalang bagong Pilipinas 2024 to 2028. So may ara ini siya sa duha ka sectoral goals kag 10 ka strategy. So amo ini ang gikascade from the national down to the LGU. So amo ini ang innovations nga ginaobra sa current administrations. Sir Benji. So aside dili sa mga teknolohiya natin nga gina-introduce, no, payara man sa mga innovation and improvement nga gina-introduce sa planning process sa aton sining mga ginadusong nga proyekto kag programa sa DA Western Visayas. Lastly, Doc Gina at Sir Herbert, no, ang inyo sining nga mga mensahe sa aton nga mga tagpalamati sa mga aga. Una kita kay Sir Herbert, sir, may mga luyag ka pasalamatan, tamyawo kung mabili nga mensahe sa aton sining nga mga tagpalamati. Okay, madamo nga salamat gid sa tanan naton nga mga tagpalamati, no, lalo na sa mga farmers kag fisher folks naton. We are here to serve what farmers deserve. And subong naman pamatian naton si Doc Gina sa imo sining nga closing statement, Doc. Thank you, Sir Benji, sa pag-invite diri sa amon sa usapang agrikultura. So, to all my colleagues in public service, is ipadayon din natin ang aton pagbulik sa farmers para magiging malabot naton ang aton damgo for our stakeholders or sa mga farmers. So, may we have a productive and graceful day, everyone. Maraming salamat, Doc Gina and Sir Herbert, for walking us through sa inyo sining nga mga buluhaton kag mga prosesong ginaagyan sa idalom sang planning section. For your time information and hatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. There you have it, mga biyan, si Dr. Gina Borja, Project Evaluation Officer 4 sa Sir Herbert Fernandez, Information System Analyst 2 sang Plans and Program Section, Planning, Monitoring and Evaluation Division sang DA Western Visayas. So, hindi basta-basta ha ang mga ginaagyan nga proseso sa pagpatuman sang aton sining mga programa kag proyekto pang agrikultura, much more ang ginaagyan nga proseso sa pagplano kag pagduso sang sining nga mga proyekto. Nabatian mga biyan ang mga bag-o nga mga impormasyon angot sa planning, monitoring and evaluation sang DA Western Visayas. Kabay nang mabidungahon gid ang aton nga pagpangaragad subong iya nga aga. Well, kita sa oras nga nabilin sa aton sining nga pagpangaragad, dira lamang ko batong edisyon sa mga adlaw sa Martes, Mayo 27, tuig 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Rochelle Jones Otero sa studio, kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Sa ngalan ni John Candelario sa DA Western Visayas, ako naman ang inyo na ginalagad, JP Herbas ng Radyo Pilipinas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang iyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulad ng mga hinaing
Ang problema ng bayan ating lulutasin, tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, tamang-tama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin, tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-tama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.